Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ang ating pong punong tagapagdiwang sa gabi ito ay si Reverendo Padre George Moreno mula sa Orden ng Predigadores. Buksan ang aming puso, turuan mong mamahalan sa bawat pagtuturo, lahat ay magayakap. Buksan ang aming isip, siganan ang liwanag ng pusang walang kilig, tungkulin labanan. Buksan ang aming panal, sarili maianan. Turuan kong ihana kabilang paghumanay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pagmamahal ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father Paul. Suriin natin ang ating mga sarili upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. awan tayo ng makapangyarihang Diyos at tawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Tuloy-tuloy. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong pagkagandang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa liturhiya ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Osias. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin.
Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawagin Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking ganit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasaliwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo, at hahalimuya gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy na tulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at magbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino, at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon, at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng buong mahal. Sa paglabas namin sa bansang babagsik, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis. Ipinabababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng buong mahal. Tinugundin kita sa gitna ng kidlat, at sinubok kita sa batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng buong mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng buong mahal. Ang tanging kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyo'y masarap na pulot, ang siya sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng buong mahal. Bilang pagbibigay galang sa mabuting balita, magsitayo ang lahat. Manghani at papuri, Panginoong Jesucristo. Manghani at papuri, Panginoong Jesucristo. Sumainyo, Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa,
ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng Eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya sinabi niya, malapit ka ng mapabilang sa mga pinag-aarian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo ang lahat. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagbabalik loob sa Panginoon. Masuri nawa natin ang ating buhay, ang ating salita, mga gawain at pag-uugali. Masuri nawa natin ang ating pakikitungo sa Diyos at pakikitungo sa kapwa-tao. Itong panawagan at paalala ng Diyos sa pamagitan ni Propeta Hosea. Sa first reading, ito yung binasa kanina. Thus says the Lord, return, O Israel, magpaliklog kayo. Return to the Lord your God. Siyang lumikha sa inyo. Siya ang nagbigay ng buhay. Siyang dapat sundin. You have collapsed through your guilt. Sa inyong kahinaan, bumigay kayo. Hindi kayo ninindigan para sa lumikha. Take with you words and return to the Lord. Say to Him, forgive all iniquity. Patawarin mo kami and receive what is good. Pag humingi ka ng tawad, makakatanggap ka ng biyaya mula sa Diyos. Kaya yung mga hindi naghihingi ng tawad, hindi nangungumpisal, komunyon ng komunyon, hindi naman nangungumpisal, mahirap ka mabigat na kasalanan. Pagkatapos nagkomunyon ka, sa halip na magkomunyon, ang iyong gawin, magkumpisal ka muna kasi it will not be efficacious. Hindi mo matatanggap yung biyaya, lalo pag nadadagdagan ang iyong kasalanan. Kaya itong panahon ng Kwaresma ay paghingi ng kapatawaran. Sana maisip natin yung ating mga nagawang kasalanan at humingi ng tawad. Seek recompensation sa mga nagawa natin. Kaya habang tayo ay may pagkakataon pa na humingi ng tawad, humingi tayo ng tawad sa Panginoon as offerings, the bullocks from our stalls. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagpapakumbaba, pagsisisi sa ating mga nagawang pagkukulang at pagkakamali sa Diyos at kapwa. Tulad ng sinabi ng Propeta Hosea, ito ang hinahangad ng Panginoon sa mga nagbabalik loob at nagsisisi sa kanilang mga masamang ugali, iniisip at pamumuhay. I will heal their defection, says the Lord. I will love them freely, for my wrath is turned away from them. Kaya yung galit ng Diyos ay mapapawi sa paghingi ng kapatawaran. Kaya yung panahon ng Kwaresma, panahon ng pagsisisi, pagtitika, at yung ating mga nagawang kasalanan, hingin natin ng kapatawaran mula sa Diyos. At ito sabi ng Panginoon, I'll be like the dew for Israel. Mainit, may hamog. He shall blossom like the lily. He shall strike root like the Lebanon cedar, and put forth his shoots. His splendor shall be like the olive tree, and his fragrance like the Lebanon cedar. Again they shall dwell in his shade, and raise grain.
sila'y mamumunga, sila'y mababasbasan, they shall blossom like the vine. Mamumukadkad sila, mamumunga. Ang taong hindi humingi ng tawad sa Diyos, paano mo yan mamumunga? Ang taong mayabang, ang taong mapang-api, ang taong makasarili, o iisipin lang kanyang sarili, kaya maliwanag ang sinabi ng Panginoon, love God with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your strength. Sundin nyo ang 10 utos ng Diyos. Maliwanag yan, 10 utos ng Diyos. Mangiling sa araw ng linggo. Mangiling, maalala ang Diyos. Lalo tayong babasbasan ng Diyos pag tayo ay nagsisimba, nagdarasal. Tatandaan natin, igalang, irespeto ang ngalan ng Diyos. Diyos na nga yan, minumura mo pa. Diyos na nga yan, inahamon mo pa. At kine-question mo pa ang Diyos. O ngayon, hingi ka ng dasal. Sinong dadasalan natin? O, sabi rin, impyerno, patayin niyo yan, patayin niyo. O ngayon, ikaw ay nasa dahig na. O, paano natin yan ipagdadasal yan? Kaya, importante ang pananampalataya sa Diyos. O, ano pa ang mga dapat natin tandaan? Huwag pumatay. Huwag magpakamatay. Huwag mag-abort. O, kaya, if you love the Lord, biro mo, pakikitin mo ang batang nasa iyong sinapupunan. Hindi ko maintindihan. May mga tao, hindi lang once, twice, thrice, 4 times, 5 times, 6, 7, 8, 9 times. Hindi na, parang wala ng konsensya. Parang makademonyo na. Parang ordinary lang ng pagpatay, pagkikitil sa bata. That is not your obligation. Hindi yan. Huwag mong gawin cemetery ang iyong tiyan. O, alagaan. Ang mga bata, alagaan, mahalin. At isa pa na importante, huwag makiapin ang liwaliwanag. Ang isang tao ay kinasal na sa simbahan, pinaspasan na ng Diyos, katapos na humiwalay sa asawa, hindi siya tapat. Pag hindi siya tapat, ang taong nakikisama sa taong may asawa, that's adultery o infidelity. O, tapos sasabihin mo, Father, give us time. 41 years na kayo nagsasama in sin. Kailan ka pa? Kaya sabi ko, mapunta kayo sa impyerno. Ang kinakalaban nyo ang Diyos. Hindi nyo sinusunod ang utos ng Diyos. Kaya napakadali ang pumunta ng langit. Bakit? Sundin mo lang ang kalooban ng Diyos. Makinig, makinig. Kung pinapakinggan mo yung mga marites, ang pinapakinggan mo mga fake news, pinapakinggan mo yung mga siraulo, mura ng mura, anong dapat natin pakinggan? Pakinggan ang konsensya. Pakinggan ang kalooban ng Diyos. Kaya, panahon ng Kwaresma, makinig. Kaya maganda rin yung mga way of the cross. Kasi pag nag-way of the cross tayo, kahit pa paano, pagnilay-nilay natin na si Jesus, nagpakahirap, nagpakasakit para sa ating kaligtasan. Para mamuhay tayo para sa Diyos. Hindi tayo mamuhay para sa demonyo. Hindi tayo mamuhay para sa impyerno. Tayo mamuhay para sa Diyos, para tayo makarating sa langit. Amen. Kaya pinagdadasal ko kayo. Tinanggap ko na yung aking pagiging spiritual director ulit ng Santo Domingo Charismatic Community. Alam mo bakit tinanggap ko? Kasi pag mahal mo, o di mahalin mo hanggang walang hanggan, hanggang kamatayan. O, siguro hanggang mamatay na ako, dito na lang ako sa Santo Domingo. So yun, pero pinagdadasal ko rin kayo, sana you will also be holy. Sana, hindi huli kundi holy. At sana kayo ay hindi mapariwara, kundi mapalapit pa sa Diyos. Amen. Ang pagmamahal sa Diyos, hindi lang pagmamahal sa sarili. Ang pagmamahal sa Diyos, hindi mo aangkinin yan. Ang pagmamahal ng Diyos ay pagmamahal na unconditional. Ang pagmamahal ng Diyos
marunong magbahagi. Ang pagmamahal ng Diyos, marunong magtulog. Ang pagmamahal ng Diyos, marunong magpatawad. Amen. Kasi kung wala na nagpapatawad, wala na, puro away. Paano ang gagawin? Father, sinimulan niya, tinapos mo. Simulan mo, tapusin niya. O di pa, ikot-ikot lang yan. Si Raulo, Father, pinatulan mo yung si Raulo. Di pa, i-roll ka yung si Raulo. Kung mabuti ka, patawarin mo na yan. Ipahal sa Diyos mo na lang lahat yan. Kaya, sa akin, wala akong kaaway. Ako lang inaaway. Wala akong ang kaaway. Ang malinaw sa akin, inapatawad ko sila. Kasi, ipinapasa Diyos ko na lang yung mga nakukulang sa akin. Kasi kung ang Diyos ang maniningil niya, pahingin niya ng tubig. Si Raulo, pahingin ng tubig. Kasi, bit ng bit. Bigyan mo na ako ng tubig. Pasensya ka na. Nabigla ako. Sorry. Siyempre, pag nagpakabait ka, hindi ka kakalimutan ng Diyos. Pag nagmahal ka, ng tulad ng pagmamahal ng Diyos, lalo kang babasbasan. Nadali lang. Yung mga bata, huwag niyong awayin, huwag niyong murahin ang iyong mga magulang. Bakit? Kasi pag ginalan niyo yung mga magulang, lalo kayong babasbasan ng Diyos. Pero pag pasaway kayo sa iyong mga magulang, ang kalaban niyo ang Diyos. Bakit sasabihin? Kung nanay mo, tatay mo, na nakakita mo, nagmahal sa iyo, inaruga ka, tapos hindi mo sinusunod, inaaway mo, wala kang respeto, sasabihin niya, kung ako nga ng Diyos na hindi mo nakikita, yung mga magulang mo na nakikita mo, hindi mo kayang mahalin, hindi mo kayang ipagdasal, hindi mo kayang irespeto, hindi ka mababasbasan at hindi ka makakarating sa langit. Amen. Maliwanag yun. Kaya yung mga hindi may respeto sa kanila. Kahit na anong uri ng ugali ng nanay mo, kahit na napagkukulan ng nanay mo, balik ka rin mo pa rin ang mundo. Nanay mo pa rin yan. Kasi nung bata ka, hindi ka nilaglag. Nung bata ka, inaruga ka. Nung bata ka, minahal ka. Ngayon, lumaki ka na, matigas na ang ulo mo, wala ka nang pakialam sa mundo. Kaya tandaan mo, ang Diyos ang kalaban niyo pag hindi kayo respeto sa mga magulang. Amen? Amen. Kaya, yung dapat na lang dito, wala naman dito eh. Yung anak na nagtira-tricycle na inaalaan ni Brother Sandy. Sana, sumunod sa magulang. Sana pakinggan ang magulang. Manliwala, makinig sa pangaral ng Diyos. Makinig sa pangaral ng mga magulang. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawin ang kanyang pag-ibig, ang lahat, at ang kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat isa. Ang ating tutugon, Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ating nawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at sa mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang pakitunguhan ng bawat tao ng may kabutihang loob at paggalang.
Manalangin tayo sa Panginoon. Sa mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw ng Espiritu Santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga gawaing paglilingkod at sa mga kapatid nating Dominikano sa San Juan Letran sa Intramuros at Saint Albert the Great sa Calamba, manalangin tayo sa Panginoon. Ang ating yumaong mga mahal sa buhay, naway ihatid ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga kahilingan sa misang ito at para sa ating pansariling kahilingan, manalangin tayo sa Panginoon. Sama natin sa ating panalangin si Father Jerry Manlangit, nagse-celebrate ng kanyang birthday ngayon, at si Father Rogelio Alarcon na nasa hospital ngayon. At ako nag-celebrate ako ng aking 48th anniversary bilang pari noong March 19. Sama niyo rin ako sa inyong panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ang aming kapwa nang walang hangganan katulad ng ginagawa mo. Idinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Magsiyo po ang lahat. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these things we offer for your glory. We will eat this living bread, we will drink this living cup, and feel your presence, O Lord. As we offer this bread, and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus, feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. As we offer this bread, and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus, feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love.
Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan nawa ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sabay ng iyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay na itinalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihain namin ito at kami laging dulutan nito ng pagliligtas mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapaghiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-imbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kailangan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kailangan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, inawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo
pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ni Simon Peter na aming Kura Parokot ng Tanang Kaparian. Alahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din, ang lahat ng mga pumanaw, naway kawaan mo sila at makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na Malabiring Maria na Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol at ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Natin ang Ama namin. Sumasalangit ka sa ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, maalang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magangat tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, the glory of my God. Yes, I love you with the love of the Lord. Tumakas na Panginoon, nakikita ko sa iyong mga mata ang pagmamahal ng Panginoon. Yayakapin ka bilang kapatid, yayakapin ka bilang kapatid. Nakikita ko sa iyong mga mata ang pagmamahal ng Panginoon. Oh, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Pero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad sa mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako marapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ay katandang nawala, ang ako'y kanilang-hina. Ibig ang pag-ibig na handang naglamig. Sa bilis ng panahon, ang mga mula ilutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Ako sa'yo, mapatawad mo'y aking bibig. Inisip mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Ang babalik loob ako,
loob ako, nagbabalik loob ako. May lakas ng nawala, ang apoy ay nanghina. Higit ng pag-ibig, dahan-dahang nalamig. Ang pangako'y nalimutan, puso na inalay ay ibinawi ng muli. Nakabalik loob ako sa'yo, ang papanawan mo'y aking hiling. Babalik loob ako, Jesus. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan, upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang, ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang tinatawagan po dito sa harapan, yun po mga birthday celebrants ngayong buwan ng Marso, especially po yung may mga anniversaries ngayong buwan ng Marso, mga kapatid. Lapit po tayo upang mapaspasan po kayo ng ating punong tagapagdiwang. Birthday niyo po. Anniversary sa birthday. Pilingin natin sa Diyos ang kanyang pagbabasbas sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan at mga anniversaries. May the Lord Jesus continue to protect you, to guide you, to inspire you, to enlighten you, and give you the strength to continue your mission in this life sa patnubay at gabay din ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Manatili po tayong nakatayo para sa pangwakas na awit. Ang sinungalang kabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Mga kapatid, picture po tayo. Maraming salamat sa ating punong tagapagdiwang ngayong gabi ito. Ang ating returning spiritual director ng Santo Domingo Charismatic Community, Reverend Father George Moreno, OP. Thank you po, Father. Amen. Apo, photo opportunity. Ayan. Saya na. Take it away, Brother Son. Okay, saya na. Kaya lang, wala pa. Saya na. Picture ka muna. Tayo sa atin. Ruby, wala na pula. Attendance. Sandali lang po. Sandali na lang ha, magkakain na po tayo, sandali na lang po. Hindi? Announcements lang po. Sister Bell. Alina. Sister Bell. Okay. Iba-iba mga announcements. Have a seat lang po, quiet down lang po tayo. Next Friday, sandali lang po. Next Friday, April 4. Ayan na, magsisimula na naman tayo ng lecture. Lecture series po tungkol sa Holy Spirit. Si Brother Eugene ang mamamahala. Si Brother Eugene, kilala po ninyo? Brother Eugene ako. Kilala niyo? Sige, Brother Eugene, April 4, tungkol sa Holy Spirit, Part 1. Okay? So, April 4, pakiyan nila. Sana mas marami ho tayo para sa Syria na to, no? Tungkol sa Holy Spirit. Hindi po pwedeng tayo magsasabi na charismatic po tayo na hindi natin kilala ang Holy Spirit. So please don't forget, April 4, Brother Eugene, Part 1 ng Holy Spirit, series on the Holy Spirit. Number 2, tawagan natin ng ang BEC tungkol sa pilgrimage. Meron pa tayo? Filled up na? Wala na po? Gano'n ko? Hindi na kailangan? Okay. April 12, ang pilgrimage. Sana please pray for the pilgrimage to be facilitated by BEC. Please pray that this is going to be a very blessed affair. Okay? Ano pa po? T-shirts. Hindi na kailangan. Okay na? Available pa ang mga t-shirts po. Ano pa iba? April 11. Sige.
April 11, sandali na po. April 11 po, sa second Friday of April 11, 2025, tayo po ay magkakaroon ng Biyernes Dolores. In collaboration po ito ng worship ministry ng ating parokya at ang ating grupo. At dadasalin po natin ang Our Lady of Seven Sorrows po. Our Lady of Seven Sorrows. So, sa mga susunod pa nating aktibidades dito sa parokya ngayong papalapit na mahal na araw, April 15, Martes Santo, ang Santo Domingo Charismatic Community at ang St. Margaret of Castelo Movement ay na-assign na magbabasa ng pasyon 6 p.m. hanggang 8 p.m. po dito po sa St. Martin de Porres Hall. Amen. Sa April 17, 2025, Huwebes Santo, tayo din po ang naka-assign sa Holy Hour, alas 10 hanggang alas 11 po ng gabi. At sa April 18, Biyernes Santo, tayo po ay naka-assign na pumwesto sa karosa ng The Scourging at the Pillar. Makasama po natin siyempre ang ating grupo, ang St. Margaret of Castelo Movement at ang ating mga butihing lectors and commentators. Then sa Biyernes Santo ng gabi naman ay ang ating silent procession or Procession del Silencio de la Virgen de Soledad. Yes, yung Soledad procession. 8 p.m. po yan. So encourage po tayo na magsuot ng black. And please be minded na this is a silent procession. Walang maingay during the procession dahil we will reflect on ourselves yung inatpis ng mahal na Birhen Maria dahil pagkatapos namatay ang kanyang anak na si Jesus. Okay, dagdag ko na rin po, every second Tuesday of the month po, April 8 po ang simula ng ating schedule sa Holy Hour dito po sa ating Adoration Chapel. 7 p.m. hanggang 8 p.m. po. Amen. Nakalimutan ko, meron pa pala isa na maka-importante. April 5 naman. Anong meron sa April 5? Lenten Recollection. Tama. May Lenten Recollection Parish naman po. And content. Okay? Don't Parish forget. and content. Yes. Okay? April 5. Tuloy-tuloy po. Ang dami talaga. So, balikan natin kasi sa daming-dami. Okay. April 4, tungkol sa Holy Spirit, dito po. Okay. April 5, Lenten Recollection ng Parish. Diyan po, sa simbahan. April 11, dito po. Biyernes Dolores. Okay. And then April 12, PEC Pilgrimage. Dami, no? Sa Okay, Rizal. tapos, April April 17, 16, Web Martes Santo Pabasa. ng pasyon, 6 to 8 p.m. kami. 6 to 8 ng gabi yun. Okay. 2 hours tayo. sige, pagkatapos noon, Then vigil sa Altar Post. 10 to 11 ng gabi yun sa Webes Santo. Vigil Tapos yung sa April 18, Santo Entierro Procession, pupwesto po ang SDCC sa Scourging at the Pillar. Kasama po dito yung St. Margaret of Castelo Movement at ang ating mga lectors and commentators. And Soledad Procession, 8 p.m. Tapos yung Soledad Procession po natin ng 7 ng gabi. 8 p.m. yun. 8 p.m. so bawal magkakasakit tayo ha, pray na po kayo sa isa. Sa dami-dami natin activities sa Inilagades, syempre pamilya and everything, no? So, please pray for each other para todo tayong kakayanin natin ang mga partisipasyon dito sa daming aktibidades. Yes po! Mga kabataan, ito na! Brother, tanong ko lang po kung magkano din sa May 1. Yung pilgrimage natin! Sa May 1 naman, Kaya lang Huwebes yun eh. holiday. Kung magkano po yun? May 1 Thursday, 50. 50 ang bayad. 60 na. 60 pesos. 60 pesos lang po yung sa May 1 na pilgrimage po. Ng SDCC facilitated po. 60 pesos? Okay? Ilang simbahan? Ilang simbahan? Ilang simbahan po yung sa May 1? Bishop, 6. 6. Okay, so 6 inclusive of Baclaran. Yes. Malolos.
Sige, so hindi pa na-finalized. Okay, anyway. Significantly, yung mga activities po natin for April, no? Yes. Papakamera na naman yung mga activities. Okay, any other announcements? Guys? Father Sunny, meron po? Sali ako. Sandali lang, sasalita lang po si Brother Sunny. Pwede nating sulatan ang lahat ng schedule? Pwede nating sulatan ang lahat ng schedule? Hindi, magtatanong lang tayo na lang ha? Habang naghihintay po tayo ng pagkain, April 4, ano mangyayari sa April 4? Holy Spirit. Okay, dito mo yun, no? Holy Spirit. Okay, April 5 naman. April 5, recollection sa parish po, ha? Okay, April 11. Dito po. Okay. Viernes Dolores. April 12, BEC Pilgrimage. Okay. Yun iba, sandali. April? April 15, April 15. Passion, 6 to 8 p.m. Passion, 6 to 8. April susunod? April 17, Holy Hour sa St. Martin's Side, 10 to 11 p.m. Holy Hour yon. 10 to 11 p.m. St. Martin's Side, Outside. Okay. Ano pa po? Sa April 18 naman, Santo Entierro Procession. Okay. Sa Holy Friday yon. Good Friday, opo. Good Friday, April 18, Santo Entierro Procession. Pupwesto po ang SDCC, St. Margaret of Castello at ang lectors and commentators sa Scourging of the Pilar na karosa. At yung dinagdag ni Kuya Rex kanina, ang Soledad Procession na gagawin ng alas 8 po ng gabi. 8 p.m. yung Soledad Procession. Tapos yung Santo May tanong pa po? Viernes. After 7 pa lang. Parish Bishop. Ay, sa lubo. Bishop sa Tanol. Oh, April 8. Second Tuesday of the month na po tayo. Okay, second Tuesday naman ang pagtatanol natin sa Adoration Chapel. Alam mo, sobrang magiging blessed tayo sa dami ng activities, di ba? Yung sa last Friday ng April, most likely wala ho tayo prayer meeting kasi sarado ang parish. Okay? Sige na! Kakain na po tayo. Malapit na po. Blessed o Lord. Sandali, magpapray muna tayo. Sister Joy. Meron bang hinan ng joyful song and dance? Para maging sulit ang ating handaan, itaktak muna natin ang lahat ng mga natitirang parts sa gawa natin. Magsitayo, lahat po ng may mga kakayarang tumayo. Lahat ng may mga paa, tumayo. Sino po yung hihina dahil sa maghapong gawain ngayong araw na yun? Yung pakaramdam mo, gusto. Pero dahil na-charge tayo ng bagal na misa, tayo ay energized na sila. Kailan po ba? God is good? All the time. God is good! Pumalakpak lahat ng mga anak ng Diyos. Amen! Sino po dito ang handa maging sundalo ng Panginoon? Amen! Marami! Ako ang kawan ni Jesus. 5, 6, 7. Kawan ang kawan ni Jesus. Na lumalaban sa mali.
dalawa, tatlo, ang sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Ikaw naman di magsisisi. Magsisisi, mag-isa dalawa, tatlo. Magsisisi, mag-isa dalawa, tatlo. Magsisisi, mag-isa dalawa, tatlo. Ang sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Ikaw naman di sundan, magsisisi, mag-isa dalawa, tatlo. Sundan, sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Ikaw naman dito. Magsisisi, mag-isa dalawa, tatlo. Magsisisi, mag-isa dalawa, tatlo. Magsisisi, mag-isa dalawa, tatlo. Sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Ikaw naman dito. Oh, ang awa ni Jesus. Para sa mali, di mahuli. Kahit ako'y kulitaan mo siya, mo siya, at kemunan mo ba? Huwag titigilan, magpapailan mo. Mabisip-isip, mag-isa dalawa, tatlo. Mabisip-isip, mabisip-isip, mag-isa dalawa, tatlo. Sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Ikaw naman dito. Mag-isip-isip, mag-isa dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, mag-isa dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, mag-isa dalawa, tatlo. Sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Sundan, sundan mo siya. Ikaw naman dito. Ang awa ni Jesus. Lalaban sa mali, di mahuli. Kahit ako'y tuloy. Huwag titigilan, magpapailan pa. Iya'y nagpatulog. Sabay-sabay nagagana at ako'y sa'yo. Sabay-sabay sa'yo. Sabay-sabay ang pag-ibig na mas dami. Di ka naman dapat salamin ko. Ikaw ang Panginoon. Sabay-sabay ang pag-ibig na mas dami. Ang
pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo ay hahamrin. Marami ko iyong pipin. Langit ang aking nadarama, kasi ang puso ko'y sumira. Langit ang aking nadarama, kasi ang puso ko'y sumira. Sa'yo'y sumasamba. Sulit ang ating mga dalawa. Kayo po ba si ate? Maaari po muna tayo magsiupo. Hintayin po natin ang ating mga food ministry servants. Magatid ng pagkain at enjoy lang po natin ito. Hello. Okay. Mga kapatid, nakalimutan ko pala binanggit sa announcement. Para lingid sa inyong kalaman, ang Pilgrim Icon po ng Divine Mercy mula sa pambansang labanan ng Banal na Awa sa Marilao, Bulacan ay nandito na po sa simbahan ng Santo Domingo since yesterday, no? Ito ay kaya po merong ganon dahil ginaganap po ang Dalaw Divine Mercy in preparation for the upcoming Feast of the Divine Mercy sa April 27, 2025. So, in line with the Dalaw Divine Mercy dito sa Santo Domingo, inaniyan po ang lahat na mag-venerate po sa Divine Mercy, sa icon po ng Divine Mercy na nasa altar. And then on April 3, araw po ng Huwebes, mamamaalam po tayo sa Pilgrim Icon ng Divine Mercy. Magkakaroon muna tayo ng misa ng 12:50 ng tanghali, then 1 p.m. aalis na po dito sa atin at dilipat na po papuntang Quiapo. So, sana also line with the Dalaw Divine Mercy, bilang deboto po ng Divine Mercy, in-encourage po ang lahat na i-practice po natin palagi at palagi po natin dasalin ang 3 o'clock prayer tuwing alas 3 ng hapon and then the Chaplet of the Divine Mercy. Dun sa National Shrine of the Divine Mercy, meron po silang ang ginagawa para sa mga tao. Not only their parishioners but also the pilgrims na pagkagising sa umaga, dasalin ang Chaplet of the Divine Mercy. Pero yan po yung natawag nilang Chaplet First Habit. So, sana
dahil dumalo po sa atin ang Divine Mercy, i-practice po natin ang pagdedebosyon natin sa Divine Mercy, and maybe one day ay makakaroon po tayo ng grupo na tinatawag na Divine Mercy Philippines, formerly known as the Divine Mercy Apostolate sa parokya ng Santo Domingo. Bali, meron tayong image na Divine Mercy na nasa gilid ng pintuan ng simbahan, pero sabi ni Father, may image kayo na Divine Mercy, pero wala tayong grupo ng mga nagpapapractice ng devotion sa Divine Mercy. So, ngayon pa lang, mag-idiboto din tayo ng Divine Mercy by praying the 3 o'clock prayer every day, 3 o'clock ng hapon, and then praying the chaplet of the Divine Mercy. So again, sulitin po natin ang pagdalo ng Divine Mercy sa ating simbahan hanggang sa susunod na Huwebes. Dahil nandito po ang ating pilgrim icon ng Divine Mercy. I believe meron pa pong iniwan sa atin na stampitas sa paanan po ng Divine Mercy. Pwede po kayo kumuha ng isang kopya para yung iba po ay makakaroon din po ng stampita ng Divine Mercy. Salamat po, thank you. Hindi kasi papangulas. May nakamungas na. Saan ang nangyayari? Patayin ko muna. Saan ang nangyayari? Ito ako. Tapos, mabawasan ko yung dito. Minimum. Lasan. 1, 2, 3, 3, 4. Prison. La 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 la. Anong lala mo? Kanina, sana ka. Nakagano'n ko na gano'n. 1, 2, check, sound. Pag gano'n, napaplatan ako sa gano'n. Hey, ina-adjust ko ito.
Hindi kanina, ay, napaplatan ako kanina sa ano. Hey, sound, check, hey. Hey, sound, hey, 1, 2, check, hey. Hello, sound. sound, check. Thunder, may naman. Der. If there's one thing in my life is thirsty, it's the time that I spend alone, sailing on the blue bright clear water. There's lots of those friendly people showing me ways to go, and I never want to lose their inspiration. Time for change. Know that it's time for a cool change. Now that my life is so rearranged,
for a cool change. When I was born in the side of water, and he stared at me on my best. The albatross in the whales, they are my brother. It's kind of a special feeling when you're out on the sea alone, staring at the full moon like a lover. Time for a cool change. Know that it's time for a cool change. I know that my life so rearranged. I know that it's time for a cool change. I've never been romantic. Sometimes I don't think. I know it may sound selfish, but let me breathe the air. Let me breathe the air. If there's one thing in my life that's missing, it's the time that I spend alone, sailing on the cool bright water. It's kind of a special feeling out on the sea alone, staring at the full moon like a lover. I'm born cool change. I know that it's time for a cool change. I've never my life so rearranged. I know that it's time for a cool change. It's time for a cool change. Oh, I know it's time for a cool change. Know that my life so rearranged. Well, I know it's time for a cool change. Yes, you will, yes, you will, yes, you will, yes, you will. I know it's time for a cool change. Happy weekend! Ayan, habol ni Kuya Adam. Normal lang yung face. Siyempre, di ko patalo. Tuloy na natin. Iba yun. Sana maulit-ulit. Sana maulit-ulit. Kain ka muna.
Alin? Ay, full chains pala. Kala ko full. Alam ko, sir. Full? Alam ko, Pucci. Full chain. Alam ko, Pucci. Chains. Ganyan gusto mong tunog. Harold, ganyan gusto mong tunog. Hey, son. Sige na. Ladies and gentlemen. Pakinggan natin ang ating instrumentalist. Nasaan na yung aming kakantahan? Mel! Mel! Sana yung kakantahan namin na wala na naman. Kung kailan kami kakanta na kakawalaan. Nakakalata na ako. Ayaw niya yata. Kung kailan kami nag-ayos para kumanta, nawawalang tao. Balik muna kayo. Thank you po. Salamat po. Happy weekend! Dapat si Sister Faye nagsasayaw yan. Bali. Ang kahapon bukas ngayon. Mali, mga karismatic. Hey! Di na sana ang sama kung kaya kong Oh, nagbabali na. Oh. Ay, sakit na. Sakit na. kung kaya ko sana. Ibang ang dancer namin. Ibalik mo kahapon. Wala pa Kuya Adam. Galing na yung takbo. Nanawa na ako. Kami kumakanta nung paano. Ano ka ba yun? Nanawa na ako. Kakakanta. Sila tulog pa. Tulog na lang. May Holy Week. Going lang. Sila tulog pa kami sa mga. So, walang laksa. Biglang nag-aalisan yung mga Hindi. Kasi pala, may gagamit na iba. ayaw mo pala. Kaya sunod, mag-iinip na. Kasi gagamit na sila. Oo nga eh. Tama na. Mag-extend sila kasi mag-extend. Meron kasi silang documentation ng buhay nila anak ko. Para sa... Yan sa akin. Actually, Ayaw na niya ata.